pamilya, Ma'am Nancy Tabal, uban sa tibok pamilya, Brad John Manatad, uban sa iyang pamilya, Ati Paz, uban sa iyang pamilya, kay La Ate Lina o kay Ate Soledad, uban siyang family. O bisan pa sa itong mga kaigsunan diya sa Buhisan, kay Kuya Marvin o kay Ate Marilyn de la Serna Ignace, pamilya ninyo diha mayong gabi, o bisan pa sa mga kaigsunan usab diya sa Bulacau, sa Iglesia family, kay Ate Joy o kay Kuya John, o ban siyang pamilya, kay Kuya Jory o kay Ate Grace, o sa tibo pamilya, o bisan pa nila Ate Ingrid o Ate Inday, o kay James, o sa ihaw sa nga kapikas kinabuhi, mayong gabi. Bisan pa diya sa Talisay, sa Mosquiti family, Galorio family, Mantos family, kay Ate Doris, o kay Ate Alin Manatad, o kay Kananay Bini, may gabi diya o sa tibo pamilya, kilang Ate Jing Oxtero, pato sa family, Ate Joy o Jutic Martinez, Kabuyaw family, o Jade and Gina Gloria, Caroline Seronda, o kay Andrew, good evening. O bisan pa diri sa Cebu City, kay Brad Edsel, kay Ma'am Lorgie, o sa iyang pamilya usab, kay sa iyang ginikanan ni Ma'am Lorgie, no? O sa Tadley family, kay Kuya Joel Rances, o sa family usab ni Kuya Ratoy Evangelista diri sa highway, o bisan pa sa mga kaigsunan nato dito sa Cordoba, sa Lapu-Lapu, kay Ate Bilia o kay Kuya Mama Evangelista, good evening din ha, o mayong salubong sa New Year. Mga co-workers nato din sa Cebu Grace Gospel Church, kay Pastor John Pilagog, Nanedeb, Pastor Jess, o kay Ma'am Fanny, o sa church board members sa Carlock Church, Pastor Jess, Pastor Pilago, Elder Elmer Mosquiti, Elder Joel Rances, Elder Jury Marie, Elder Mama Evangelista, Ben Bordahe, and Edsel Alfanta, o sa mga co-workers sa Cebu District, headed by our beloved SM Pastor Joel Lamberti, sa TCM workers, co-workers, brothers and sisters in Christ, good evening. So, we are happy nga makahimo ako og live karon sa before mo end ang ato ang year 2025. Okay, sa akong mga kaparintihan usab diya sa Ginauhan, Biblical Corpus Masbati, kay Dodong Domi o kay Sibis, o bisan pa sa inyong pag-celebrate usab sa inyong Thanksgiving o makuhon, o bisan pa sa magtagangtang, no? Kay Pastor Eric, uban usab ni Ma'am Elizabeth, o sa Bedrio family na, Nugas family, nga nag-celebrate po silang pagsalubong sa ilang sa New Year. Good evening and happy celebration sa inyong tanan din ha. Okay, so kung makita niyo sa atong screen, our topic is about alive to move forward. According to Romans chapter 6, verse 11, the Word of God says, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Sa Bisaya, naging rin sa ingon niya na, isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay, ngadto sa sala, apan mga buhi kamo, ngadto sa Dios diya kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So, adunay alive, buhi, buhi kita, ngadto sa Dios diya kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kay magampo kita, Father God in heaven, dako kay pagpasalamat Ginoo nini nga kagabion nga kami makahimo na usab sa pagdaig kanimo pinagi nini nga online nga Facebook live. Praying Ginoo nga ikaw mag-bless sa tanan, especially sa naghatag silang panahon karon nga maminaw sa mga pulong, ikaw magapanalangin kanila, silang preparation para sa pagsalubong sa bago na sab na tuig silang kinabuhi, ikaw maghatag kanilang may paglawas, kalig-on og safety sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi o God. Sa pipila ka minuto Ginoo nga makahimo kami sa pagdaig kami kanimo karon pinagi sa imong pulong, praying Ginoo nga ikaw mag-bless sa mga alagad nga diin ikaw maghatag og kaalam kalamit nun. Kaya mo pray in Christ's wonderful name. Amen. Okay, so, alive to move forward. Nganong alive man? Siyempre, kung dili ka alive,
dili makaka-move forward. Okay. So, may gabi kay Cybel, no? Si Cybel, congratulations. Muna atong bagong registered nurse, no? Si Cybel, katong diri sa fellowship na ito una. Good evening, diya, Sai. Okay, so, yun diri, Romans 6:11. So if you have your Bible with you, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Okay, so, before that, ang kalimot, no, belated happy birthday kay Brad Arnel Manatan. Birthday niya kagahapon. O happy birthday. Enjoy sa imong kinabuhi. Makaigsonan, may gugma kong makaigsonan, one of the greatest dangers in the Christian life is not open to sin, but spiritual stagnation. So, pinaka-danger daw, dangerous sa atong kinabuhi ang Kristiyano, dili lang kay open sin, but spiritual stagnation, kanang stagnant ka sa spiritual ng kinabuhi. Many believers are saved. Luwas sila, kanunay sila nagsimba, yet they are not moving forward. They are alive physically, but not fully alive spiritually. Now, God never saved us to remain where we are. Gisluwas kita, dilibot pasabot, nga magpabilin ta kung asa kita. So, kinanglan day, natay buhaton. Salvation is not the end of the journey, it is the beginning. The Christian life is a forward-moving life. If we are truly alive in Christ, we must also be alive to move forward. So, maigsoon, sa tamutag sa kinabuhi, karong na year 2025, gikan atong January hangtod karong katapusan nga adlaw December 31, 2025 or gabi, makita nato maigsoon nga kung imong i-evaluate ang imong kaugalingon, so siyo nimo ba ang imong kaugalingon, klaro gyud nga daghan gyud nga mga challenges nga na experience. O kasagara niya na ang uban dili naganahan mo padayon sa ilang kinabuhi. Pero maigsoon atong hinumduman, you are still alive. Buhi pa ka. Kay gibuhi ka sa Ginoo, you need to move forward. Dapat mo padayon ka sa imong mga plano sa imong kinabuhi. Now that's what that is in Romans 6:4, the word of God says, just as Christ was raised from the dead, even so we also should walk in newness of life. Number one, my son, alive in Christ. Dapat buhi ka diha ka Kristo. Mo na ginatawag na our new identity. Alive in Christ. Buhi kita diha ka Kristo. Sa diyan giluwas kita sa atong Ginoo, He did not merely forgive our sins. Dili lang kay gipasaylo ka sa imuhang mga sala, kundi gitagaan ka sa Ginoo og bag-o nga kinabuhi. So gitagaan ka sa Ginoo og bag-o nga kinabuhi. To be alive in Christ means we have a new nature. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the word of God says, if anyone is in Christ, he is a new creation. We are no longer who we are used to. So, bukasog mga ison, bago na ta nga, binuhat sa atong Ginoo. Kaya bago na magang binuhat, so, gibago ka sa Ginoo, ang buot pasabot niya na, nga dili lang kay ikaw gipasaylo sa imong sala, kung dili gitagaan pagkag bago nga kinabuhi. Bago nga kanang kahimtang sa imong kinabuhi. New nature. And then next nga ito makita diha kanang nga alive in Christ, kanang ginatawag na ito nga our new identity is not only that we have a new nature but also we have new desires. Bago na usab ang imong desire. Bago na usab ang imong gusto sa imong kinabuhi. The things we once loved no longer control us. Siguro karon nga year, daghan kay mga butang nga imong gigugma, usay ang mga butang nga imong gigugma, dili na siya in line sa gusto sa Ginoo, ipagbuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. So mo lang nga maigsoon imong buhaton, tungod kay na naman kay bago gitagaan ka sa Ginoo bago nga desire, unta ang imong desire karon is to please God. Ang imong desire karon mo ang pagpaymod sa atong Ginoo. And then next nga, atong makita din nga new is we have new direction.
bag-o na ka-direction sa among kinabuhi. Life in Christ always moves forward and never backward. So kinahanglan dahil atong kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, kanunay ta mag-move forward, kanunay ta mo padayon sa unahan. So kalimutin na itong mga kaagi nimo sa milabay nga mga bulan o milabay nga tuig, ugma pohon, magsugod na sabta sa bago nga tuig 2026. Kalimutin na ng mga kaagi nimo kaniadto. Nga naman, you cannot live in the past and move into God's future at the same time. Dili pwede nga, kung sa imong past, dito gyapon ka, magpabilin na gyapon ka dito, dili ka pwede nga makapabilin diya sa imong past o maka-move ka sa future nga gihatag sa Ginoo kanimo. So muna maigsoon nga hinumduman nato nga alive ka diya kang Kristo. Muna our new identity diya sa atong Ginoo. Ikaduha, dead to old. So mungkag alive gani, but pasabot, there's something nga napatay ka. Ang according to Romans 6 verse 6, ingon there, our old man was crucified with Christ. So dead nata, patay nata dito sa atong daan nga pagkatao. Muna ginatawag nga before we can move forward, something must be left behind. So sa dili pa daw ka maka-move forward, maka-asdang na doon sa unahan, dapat na kay biyaan. So, biyaan ni mo ang unsa. Number 1, biyaan ni mo ang sala. Kaya nga naman, you are dead to sin's dominion naman. Patay naman ka ta sa sala. Dili naman ta ilalom sa dominion sa sala. So, muna mga igsoon, sin no longer has the right to rule us. Wala na right ang sala nga mo'y magdumala sa itong matagos sa kinabuhi. And then, next nga, not only nga dead na ka sa dominion sa sala, but also dead na upod ka to past failures. So, but pasabot mga ison, the devil wants to remind you where you fail. Diba? Kasagara, ang kaaway na to, hinumduman ganiya kung asa ka na hulog, asa ka na pukan, asa ka na fail sa imong kinabuhi. But God wants to show you where He is leading you. Ang Ginoo magpakita kanu nagbago sa imong kinabuhi ba? Ang Ginoo kanu magpakita siya new sa imong kinabuhi. Nga gusto ka niya i-lead gadto sa sakto nga direction, bago nga direction sa imong kinabuhi. That's why ayaw pabilin diya sa imong past sa mga failures nimo. And then next nga dead ka is dead to spiritual excuses. Dili kita maka-move forward mga igsoon if kanunay ka dagang mga excuses, dagan kay tag mga saman, dagan kay tag mga alibay sa imong kinabuhi. So maningon nga kinahanglan ato ng ato ng bawas-bawasan natong mga alibay kanang mga excuses nato. You cannot walk in resurrection power while holding on to a crucified past. Manayamduman yung mga igsoon. Ikatulo mga igsoon, alive to God. Muna ginatawag the source of forward movement, alive to God. Romans 6:11, ang pulong sa Ginoo nagingon sa ingon ni ana, isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala, apan mga buhi kamo ngadto sa Dios sa diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Patay kita sa sala o buhi na kita karon sa Ginoo. Alive na ta to God. O tungod ka, alive naman ta sa Ginoo. Being alive to God means being what? Sensitive. Sensitive na ka, responsive, and obedient to Him. So, sa niyang alive na ka diya sa Ginoo mga igsoon, sensitive na ka. Sensitive na ka sa leading sa Holy Spirit. And then, responsive na ka. Kung unsay imong mabasa sa balang kasulatan, responsive na ka. Dili kay ka ng moral lang kagpatay gihapon. And then, obedient na ka. Kung unsay ipabuhat sa Ginoo, mo-obey na ka. Kaya nga naman, you are alive to God naman. Di ba? Buhi naman ka diya sa Ginoo. And then, sa pasabot ang alive to God, meaning alive in prayer. Buhi ka diya sa pag-ampo. So, prayer keeps our spiritual life active and growing. Sa diyang mag-ampo dito may igsoon, muna ang makahatag na to nga, sama, mahimutang ang atong kinabuhi bang espirituhanan. Active na siya o kanang gag-grow siya, meaning kanunay siya nga gatubo tungod kay nga naman alive ka diya sa pag-ampo. Ikaduha, alive in the word.
alive ka, buhi ka diya sa pulong. God's word is spiritual nourishment. So ang pulong sa Ginoo mo na imong ginatawag na spiritual nourishment. A believer who neglects the word will stop moving forward. Kung i-neglect nimo ang pulong sa Ginoo, dili ka makapadayon sa pag-move forward. And then, ato maghinumduman mga igsoon, you cannot move forward in your own strength. Dili nimo kaya nga maka-move forward ka sa imong kaugalingon nga strength. Kaya mong ka, karani, kaya na lagi nako ni. Dili nimo kaya igsoon. Kaya nga naman, taora beta. Diba? So, muna maigsoon nga ayaw salig sa imong kaugalingong kusog, kung dili salig ka sa Ginoo. Kaya nga naman, you cannot move forward in your own strength, but you can move forward in God's power. That's why, my dear beloved in the Lord, remember, you're alive to God. Muna yung source nimo sa imong pag-move forward movement. Then, sa imong pagka-alive diya sa Ginoo, you need kinahanglan alive ka in prayer, alive ka in the Word, alive ka diya sa balaan nga Espiritu Santo. Now, next nga ito makita dire may isang kamaturan nga alive to move forward is moving forward requires faith and obedience. So then, gusto ka dahil magpadayon, lagyan lang siya og pagtuo o pagsunod sa Ginoo. Maningon sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. So, if you have your Bible, according to Philippians chapter 3 verse 13 to 14, maigsoon, wala ko pagayon isipan nga ako nagakupot na. Apan usa ka butang ang akong gibuhat, hikalimtan ko ang mga butang nga ginatalikdan o nakampot ako sa mga butang nga nagauna. Nagapadayon ako paingon sa dag-anan ngadto sa ganti sa labing hataas nga pagtawag sa Dios. Diha kang Kristo Jesus. Usang may buot pasabot ni maigsoon sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Maigsoon ato makita diri is kanang moving forward nga kinahanglan siya og pagtuo og obedience, kanang ginatawag forgetting those things which are behind. Dili ka maka-forget kung dili ka magtuo sa Ginoo. Dili ka maka-forget kung wala kay pagtuo sa Ginoo. And you cannot press toward the goal. Forward movement is intentional. Yes. Intentional yun nga magka-move forward ka. Now, ang pagtuo manggod, muna makatanaw beyond the present. Faith sees beyond the present. Ang pagtuo believes that what God promised is greater than what we see. So muna, sa gani, ang faith believes that what God promised is greater than what we see now. Kung nasa yung makita ni mo karon, mas ang kining pagtuo muna mo tanaw sa mga promise sa Ginoo ba? Greater, di ba? Daghang mga promises sa Ginoo nga usay wala pa ta kay balo. And then obedience activates God's will. So, nganong nagkinahanglan sa pag-move forward requires faith and obedience. Nganong nagkinahanglan mo og faith kaya naman faith sees beyond the present, and then obedience activates God's will. God does not reveal the whole journey at once. Only the next step. Tinod bitaw, dili ingon nga pag ingon ka nga Kristohano na ka, kita na dahil mo tanan, unsay imong buhaton, no? Step by ang revelation sa Ginoo. Mismo gani ang revelation sa Ginoo during the times kay Apostle Paul. Dili ba siya nga dayon gihatag sa Ginoo kundi progressive ba ang revelation sa Ginoo. Mao po na sa atong pagpangalagad diya sa Ginoo, na mga panahon nga wala niya gi-reveal, wala na gipakita ba kung sa mga mahitabo sa imong kinabuhi. But step by step, sa diyang may-obey ka sa Ginoo, diya na ipakita niya ang usay mahitabo sa imong journey. And then, perseverance overcomes resistance. Kinahanglan po ta og perseverance sa pag-move forward, not only nga nag-require kini og faith and obedience, but also perseverance. Kaya nga naman, ang perseverance mga igsoon mo na mag-overcome sa resistance. Remember, kung daggo kag plano, daghan og resistance, daghan og mga babag sa imong kinabuhi. Moving forward often means pushing through fear. Sa imong kahadlok, i-push imong kahadlok. Dapat dili na ka mahadlok and criticism, daghan din mong saway nimo. Labi na kung imong mga plano, damgo sa imong kinabuhi.
dili realistic, daghang mo saway nimo, daghang opposition, daghang mo oppose nimo. Apan tungod kay ni persevere ka, aduna kay perseverance, mo nimo overcome sa imong resistance sa imong journey sa imong pagkinabuhi sa diyang mo move forward ka. If you stop pressing, you stop progressing. Remember, mohunong gani ka sa pag-push, sa pag-move forward, so mo stop pa mong progress. Mahimo po nga, mahimo kang stagnant. Next, maigsoon nga atay consider to move forward is obstacles. Obstacles that prevent forward movement. Na yung mga obstacles nga mo prevent nimo nga ganahan ang takap to move forward. Karon na tuig dapat mo move forward ka, dapat wa kay absent sa iyong pagsimba, dapat mo-appeal ka og Bible study, dapat mo-appeal ka og prayer meeting, mo-appeal ka og mga fellowship, mo-appeal ka og daghan mga bulaton nga iya sa Ginoo sa DZM family, adunay GNAC Grace National Annual Conference, mo-appeal gid ka, di ba? So imong preparahan. Pero daghang mga obstacles, mga igsoon, kay dili ganahan si Satanas nga mahimo kag active, mahimo ka mo move forward ka diya sa imong kinabuhi nga Kristanan. Number one na obstacle is that fear of change. Kining fear of change. Mahadlo kag na ikaw saban sa imong kinabuhi. No? Like sa Israel. So Israel preferred slavery in Egypt over faith in the wilderness. So mas preferred na lang sila nga mahimo silang slave dito sa Egypt kaysa pagtuo diya sa wilderness. And the next na to is unforgiveness. Kini usa sa mga obstacle, not only fear of change, but also unforgiveness kanang pagkadili, mapasayloon. No? Bitterness, change believers to the past. Ang bitterness din, mga igsoon, kanang imong pagka-bitter, kanang imong di ka mapasayloon, mo na mo gapos mo sa imong past. Gapuson ka sa imong past. And then, isa pa, comfort zones. So, obstacle number 3 is kanang comfort zones. Kanang yung pagka-comfortable. Growth always begins where comfort ends. Muna yung mga igsoon nga. Kanang mo try na pagkag something new sa imong kinabuhi. Muna nga, di ka mo grow kung comfortable na kay ka. So, mga igsoon, muna yung obstacles that prevent forward movement. Last, mga igsoon, God's promise for those who move forward. Unsa may promise sa Ginoo sa mga kaigsoon na nato nga move forward. So, dili ka magpabili sa imong past, move forward ka, unsa may promise sa Ginoo. According to Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, the word of God says, "Do not remember the former things. Do not remember the former things. Behold, I will do a new thing." Sa baton sa Ginoo, new thing. So naay bago nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi this year. So dapat karon nga year 2026 ugma pohon mo start ata sa atong bago nga tuig unta butang nimo sa imong hunahon kasing-kasing. Sama sa gigon sa atong Ginoo sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Do not remember the former things. Nga naman, ano siya, behold, I will do a new thing. When you move forward with God, my dear beloved in the Lord, number one, He opens new doors. Yan na may panahon siguro nga, daghan mga opportunity na close, di ba? Sa year 2024 or 2025, pero pag year 2026, daghan ang mga doors na ma-open nimo. Daghan mga opportunities nga i-open sa Ginoo. And then, isa pa, He releases new purpose. Na nasa ipakita niya nga bago nga katuyuan sa inyong kinabuhi. And then, He strengthens weary hearts. Na ang mga panahon nga imong kasing-kasing maluya. Pero sa diyang ang Ginoo ganing ma-strengthen sa imong kasing-kasing na maluya, then that's the time na alive na po ka to move forward. God's future is always greater than your past. Remember that. God's future is always greater than your past. My son, you are alive in Christ. Not to stand still, not to go backward, but to move forward. Today, this evening, God is calling you out of spiritual stagnation. Unta, ang imong spiritual na kinabuhi karon dili stagnant. So kung unsa ka active karon nga year 2025, dapat next year 2026 mas
active pa ka. Dili ka magpabilin sa imong status quo. Ikaduha, God is calling you out of fear and discouragement. Siguro, karon nga year, hadlok ka, daghan kang kahadlok, o na-discourage ka, ingon ang Ginoo, gatawag siya sa imuha nga, unta, muhawa ka diha. And then, out of yesterday's failures, God is calling His people out of yesterday's failures. Sa man imong mga kapakyasan, sa labay nga bulan, karon nilabay nga tuig sa imong kinabuhi, hawa din ha nga situation. Move forward. Kaya nga naman, God, kanon na yung Ginoo mohatag kanimo bago sa imong kinabuhi. So mga igsoon, bahala wala kay bago nga sinina, bago nga sapatos, bago nga relo, o ano sa pa'y bago niya. Basta importante, alive ka diya sa Ginoo. And then hinumdumi, alive ka to move forward. Okay? So I hope and I pray nga sa tumatag sa kinabuhi karon, ano na tayo nakatunan? Ug salamat kay sa mga kaigsunan nga naminaw sa atong Facebook Live, and I pray na ang Ginoo sa kami na magapanalang kanatong tanan o maadyong gabi. So salamat kayo sa mga kaigsunan na to nga naminaw, nagngita o nagtanaw sa atong Facebook Live. Ang Ginoo magapanalang kanimo og maghatag kanimo og fulfillment sa imong kinabuhi, especially sa lain na sab nga year sa imong kinabuhi. Salamat kayo. Pwede ko mag-ampo para ninyo. Father God in heaven, we thank you so much, Lord God, for this time nga kami nakahimo sa pagdaig kanimo. And I pray, O Lord God, nga ikaw magapadayon sa pagpanalang kanamang tanan. Especially sa mga kaigsunan nga naghatag sa ilang time para maminaw sa imong pulong karon. Palihog Ginoo, i-bless sila. I-bless ang ilang family, protektahin sila Ginoo from any harm, o tagay sila prosperous year Ginoo, especially sa 2026. O God, sa among kaugalingon, dili na mo kaya ang mga challenges kung wala ikaw. Busa among gisalig ang tanan nga unta dili kami mahimong magkakos sa unsa man among na-experience karon nga year. It could be successes or failures. Unta mo move forward kami tuon kay we are still alive. We are still adunay pa kay opportunities nga magihatag nga kanamo. Unta i-grab kini nga panahon, O Lord God, to glorify your name. Sa kining Ginoo ang ginatugyan o ginasalig in Christ's wonderful name. Amen.